Alam mo ba na pwede kang makulong at mamultahan kung hindi mo sinuportahan ang magulang mo kapag sila ay tumanda at wala ng kakayahang magtrabaho? Hindi nga. Videos that will make you wealthy and debt-free. Yan po ang bagong panukalang batas po ng walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Batas na magpaparusa sa mga nagpapabaya sa magulang muling isinulong sa Senado. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito po ay bahagi ng Senate Bill number 396, tinatawag na Parents Welfare Act ng 2025. Inihain muli ni Senator Panfilo Lacson ang panukalang batas na naglalayo na obligahin ang mga anak na suportahan at alagaan ng mga magulang na may sakit, may edad na at incapacitated o walang kakayanan na maghanap buhay. Magandang batas with noble intention o dagdag pressure ito para sa working class at breadwinner. Let's break it down. Hi there, this is Shinkitan, your pambansang wealth coach. Nako, medyo mainit-init ang tong usapan na ito. Kailangan na pag-usapan natin mga kaipunaryo. Paano ito makaka-apekto po sa atin? Ano muna itong batas na ito? Actually, itong mandas na ito ay parang sinasabi sa mga anak na especially yung mga may legal age na, kumikita na kailangan po tulungan po natin ang mga may edad, lalo na ang ating mga magulang. Siyempre, we want to promote yung Filipino values, utang na loob, respeto sa magulang, pagmamalasakit sa pamilya. Pero, ang dami pong nagre-react regarding dito. Especially yung mga sinasabi, paano kung yung mga magulang ko pabaya sa akin nung bata ako? Tutulungan ko ba? Paano na hirap na nga kami? Tutulong pa ba? Pero bago tayo mag-react, linawin lang po natin. Ang sabi po ni Senator Lacson, ang batas na ito ay para lamang sa mga magulang na hindi na kayang magtrabaho at wala nang kinikita dahil sila ay masyadong matanda na o may niindang sakit o kapansanan. Ang ibig sabihin lang po nito, kung ang mga magulang mo o at their 50s, 60s may kakayanan pa, hindi ka obligado na magbigay. Pero thin line po yan. Bago natin pag-usapan, ano ba talaga ang tama at mali dito, pag-usapan muna siguro natin ang pros and cons, kayo na humusga. Ang pros pa ulit nito, maganda po itong kultura na hindi lang natin iiwan ang ating mga mahal sa buhay, lalo ng ating mga magulang, sa home of the aged. Diba? Again, walang masama. Kung wala na talagang kakayahan na kailangan, wala talagang mag-aalaga, walang masama to put them at the home of the aged. Pero tayong mga Pilipino, syempre iba yung kultura po natin. And then, syempre, ang kagandahan din dito, yung mga medyo nagbigay, diba? Nag-aruga po sa atin, hindi sila mapag-iiwanan. Ang cons po dito, syempre, magka-create po ng tension yan. Number 1, sa mga magulang na hindi maganda ang pagtrato sa kanilang anak. Iniwanan, single dad o single mom, pagkatapos naging financially irresponsible o naging abusive, verbal, physical, mental, emotional. Number 2, ang cons nito, makakadagdag to ng pressure sa tinatawag natin mga sandwich generation. Ang ibig sabihin, yung aasa, yung mga magulang mo sa iyo na hindi ka makakaipon in the near future, ikaw naman ang aasa sa anak mo, di ba? And then number 3, siyempre, baka may magsamantala na magulang o kamag-anak, gamitin to, may batas na, gagamitin na tong legal tool at the same time, guilt para sa mga anak, para sila ay makapagbigay. Okay, so kung titignan po natin, double-edged sword to Double-edged sword, one side po mga kapatid, ay kailangan meron tayong pagmamahal at pagrespeto sa mga magulang. And the other side naman ay baka magamit naman to ng mga ibang mga magulang na talagang at their early 40s and 50s di ba? Gusto na talaga mag-retire dahil may batas nga na kailangan alagaan sila. Kaya nga ito lang po, again, this is my only personal opinion. I may be right and wrong. So siguro po, since double side to, una, sa mga anak, I do believe prevention is better than cure. So tips ko sa mga magulang at anak, ito po, unahin muna natin yung mga anak. Kailangan po maging responsable tayo habang tayo bata pa. Ano yung ibig sabihin responsable? Kayong mga magkakapatid, pag-usapan nyo na, huwag nyo na itago. Kung may kakayahan kayong tumulong, ipaalam nyo na sa magulang nyo kung hanggang saan ang kaya mo. Diba? In other words, you cannot give more than what you do not have. Kung kaya mo lang pa monthly 5K, di 5K, 10K, 10K, 20K, 20K. Dapat may at least maliwanag. Diba? Number 2, magplano with siblings. Hindi mo kailangan ikaw lang bumuhat. Maghati-hati kayo mga kapatid, share the burden para hindi mabigla. And number 3, mag-umpisa na kayo ng parent fund. Ang ibig sabihin ng parent fund, kahit na 500 kada sahod, malaking bagay na pag nagsama-sama overtime. Yan pong ginagawa namin every month. Sa kinikita namin, may tinatabi na kami. Pang-apat, tulungan natin sila maging independent. Kung kaya nilang magnegosyo, mag-part-time, supportahan natin sila rather than, giving them a piece of fish. At ito naman, on the other side, pag meron naman sa anak
Let's go to the side naman ng magulang. Sa magulang naman, ito naman pakiusap ko. Habang bata pa, huwag iasa lahat sa anak. Kung may trabaho ka, mag-ipon ka. Di ba? Huwag mo ibigay lahat para may retirement ka. Hindi ka pala asa. Number 2, mag-invest sa kalusugan. Health is wealth. Alagaan po natin sarili para ikangat. Bawas na po sa mga maintenance. Number 3, turuan natin ang ating mga anak being financially responsible. Mas maganda ang iiwan talaga natin sa ating mga anak, hindi pera. Mas maganda yung kultura. Number 4, magplano ng estate o simpleng budget. Gumawa ng simpleng plano para pagdating ng panahon, di ba, meron kang retirement fund. Alam niyo mga kapatid, ang tunay na pagmamahal sa pamilya ay may kasamang diskarte at plano. Hindi naman masamang tumulong, pero huwag rin sana tayong umasa. Maghanda tayo habang bata pa tayo para pagdating ng panahon, wala tayong dapat abalahin. Ito ang tanong ko sa inyo. Sa tingin mo, dapat ba talagang gawing batas ang responsibilidad na moral ng bawat anak? O mas makakabuti kung mapanatili na lang natin kusang loob at hindi sa pilitan? I would like to hear your comments and suggestions. Please do comment sa may comment natin at mag-usap po tayo. Okay? Sana man naliwanagan kayo sa bagong batas na ito. Again, hindi obligado, basta may kakayanan pa sila. Pero pag wala ng kakayanan, kailangan natin tulungan. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina, ang susi sa pagyaman.